award this plaque of recognition. Good morning, everyone. In behalf of the Department of Health, Metro Manila Center for Health Development, we present this plaque of recognition to the city of Pasig for having the highest percentage of barangays to organize a dengue cleanup drive in this year's Barangay Linis on the Go Dengue Zero Cleanup Drive. Signed by our Regional Director, Dr. Annie Grace Sudiakan. Thank you very much for the participation of Pasig. Maraming salamat. To receive the plaque of recognition, also may we call on from the City Health Office, Dr. Joseph Panaligan, City Health Officer, Dr. Stuart Santos, Assistant City Health Department Head of Dengue Task Force, Dr. Marites M. Chua, Dengue Medical Coordinator, and Kapitan Rigor Enriquez, ABC President, to receive the plaque of recognition. Muli, palakpakan po natin ang galing ng Pasig. And the resolution conferring the Prime HRM Bronze Award to the City Government of Pasig. Tinatawagan po natin. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, ang Opisina ng Pagpapaunlad ng Yamang Pantauhan ng Pamahalaang Lungsod ng Pasig ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang matiyak na epektibo at mahusay na paghahatid ng mga serbisyo at aksyon sa lahat ng Yamang Pantauhan at mga kliyente nito. Sinisikap nito na itaas ang antas ng human resources ng ating lungsod at maisakatuparan ang hangarin na makilala bilang Prime HRM Awardee ang ating ahensya ng Civil Service Commission. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang Prime HRM? Ang Prime HRM o Program to Institutionalize Meritocracy and Excellence in Human Resource Management ay isang programa na nag-integrate at nag-enhance sa Personnel Management Assessment and Assistance Program or PMAAP at ng CSE Agency Accreditation Program or CSE AAP. Ito ay isang mekanismo upang patuloy na bigyang kapasidad ang mga ahensya sa pagganap ng kanilang tungkulin sa pamamahala ng human resources, best practices in the various areas of human resource management at nagsisilbing venue para sa pagpapalitan at pagpapaunlad ng expertise sa pamamahala ng human resources sa serbisyo publiko ng Pilipinas. Ano nga ba ang nangyayari sa ilalim ng Prime HRM? Prime HRM stages include assess, assist, and award. Assess. Sinusuri ng CSE ang maturity level ng competencies, systems, and practices ng isang ahensya sa apat na sistema ng HR such as recruitment, selection, and placement, learning and development, performance management, and rewards and recognition. At batay sa assessment, ang isang ahensya ng gobyerno ay maaaring uriin ayon sa apat na antas na maturity. Maturity Level 1 or Transactional HRM, Maturity Level 2 or Process-Defined HRM, Maturity Level 3 or Integrated HRM, and Maturity Level 4 Strategic HRM. Sa Maturity Level 1 or Transactional HRM, ang katayuan ng ahensya ay regulated, kung saan ang ahensya ay hindi paganap na nagpakita ng kahandaan sa pagsasagawa ng mga delegadong HR function at kailangan isailalim sa regular na pagsubaybay o tulong ng CSE. Sa Maturity Level 2 naman o Process-Defined HRM,
Ang estado ng ahensya ay accredited, kung saan ang ahensya ay nagpakita ng kahandaan sa pagsasagawa ng mga delegadong HR function at maaaring bigyan ng level 2 na accreditation status at magtamasa ng ilang mga pribilehiyo tulad ng authority to take final action on appointments. Ibinibigay ang Bronze Award para sa lahat ng pangunahing HRM systems na nag-grant. Sa Level 3 or Integrated HRM, ang katayuan ng ahensya ay deregulated. Bukod sa authority to take final action on appointments, dito ay may authority na rin na matatag at magpatupad ng kanilang sariling mga mekanismo ang HR nang walang paunang pag-aproba ng CSC. Silver Award naman is conferred to all core HRM systems. And sa Maturity Level 4 or Strategic HRM, ang katayuan ng ahensya ay deregulated din. Ang mga proseso ng HR ay nakatuon sa patuloy ng pagpapabuti ng pagganap ng proseso. Ito rin ay sistematikong pinamamahalaan ng kombinasyon ng pag-optimize ng proseso at patuloy na pagpapabuti. Sa antas na ito, tumutulong ang HR na himukin ang desisyon ng ahensya sa mga tao, data at insight. Ang diskarte sa HR ay bahagi na ng diskarte ng ahensya. Magmula December 2020 ay naging agresibo ang HRDO sa pangunguna ni Ms. Elvira Flores, kaakibat ang walang sawang suporta na ibinigay ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ng ating punong lungsod, Mayor Vico Soto, upang makamit ang layunin na ito. Sa mga nagdaang panahon, maraming pagbabago, mga improvements at mga kahusayan sa mga sistema ng HR ang nailunsad o na-implement sa ahensya at patuloy pa itong isinasaayos. Mas naging challenging pa ito dahil sa pandemya. Ngunit hindi ito naging hadlang at nagpursige ang bawat isa upang makumpleto ang lahat ng indicators ng Prime HRM. Matapos ang halos 2 taong pagsisikap at pagtutulungan, naganap noong November 23 to 25 at 28, year 2022, ang virtual o online assessment na pinangunahan ng CSE National Capital Region sa 4 na HR core areas. At ngayong araw, upang bigyan pa tayo ng mga ilang impormasyon tungkol sa pag-asam ng lungsod Pasig sa Prime HRM at sa naging resulta ng ginawang virtual assessment, narito po ngayon ang ating panauhin mula sa CSC Makati Field Office, Director 2 Philip C. Apostol. Hello, good morning po sa lahat. Good morning to our City Mayor, Victor Regis Soto, to our Vice Mayor, Robert Jude Vincent Jaworski, kay Ma'am Angelo, TGIS, and sa ating kasamahan from the City Council of Pasig, sa lahat po ng City Government Department Heads ng City Government of Pasig, sa ating mga officials and employees po ng City Government of Pasig, pati na rin po yung ating mga non-career, casual, and job orders, no? Ay, wala na yata yung casual employees. No, I'm not sure kung, kasi ang ginawa ni Mayor ay na-promote po, no? Nag-ibig sabihin, yung mga JO naging casual, yung mga casual naging permanent. So, palakpakan po natin ang City Government of Pasig. Okay, so far ang ating City Government of Pasig ay dumami po ang appointments na receive ng Civil Service Commission, no? Usually 13,000 tayo annually, pero as of date, parang more than 13,000 na po ang na-receive na. Okay, so I'm happy and honored, no, to be here today to award the Civil Service Commission Resolution number 23000648, promulgated July 28, 2023. This is regarding the Prime HRM Bronze Award, Maturity Level 2 of City Government of Pasig. So, medyo mahaba yung resolution. Let me just zoom in into the contents of the award, no? So, the CSC resolves to confer the Prime HRM Bronze Award to the City Government of Pasig and grant the following privileges. Number 1, authority to approve appointments subject to post-audit. Number 2, 50% of appointments issued subject to review by the CSC Field Office. Meaning to say, dati 100% yung aming nire-review. Now, pipili na lang po kami ng 50% among all your appointments na yun po yung i-attest namin.
Okay, so medyo gagaan po. No? And number 3, exemption from yung Section 96 ng 2017 ORA na kayo kapag nag-promote ng inyong employees, yung naiiwan na position, hindi nyo pwedeng ma-fill up kung wala pang approval yung promotion. But now, kapag nag-promote kayo, pwede na pong i-fill up yung naiwanan vacant position. Number 4 po, 20% discount of the HRMO or one agency representatives in trainings, no, conferences conducted by the Civil Service Institute, na training arm po ng Civil Service Commission. 20% discount for the HRMO head or one agency rep in the CSC regional offices training and conferences. Ito po yung pa-training ng CSC and CR sa may Caliraya, Quezon City. Exclusive membership to community of learners who shall have access to digital learning resources and other developmental interventions subject to the guidelines issued by CSC. Announcement of the agency's programs, projects, bureaucracy-wide through the CSC website. So pwede na po kayong mag-post ng announcement nyo sa aming CSC website. And such other benefits that the CSC may approve in the future. So to all the lingkod bayanis of the City Government of Pasig, magsaya po kayo, mag-celebrate po kayo. Congratulations po! I-call po si ating mayor, city mayor, ating vice mayor, ang ating city council, and si Ma'am Elvie Flores, and the HRDO team. Thank you po. Muli, palakpakan po natin ang galing ng Pasig. Maraming salamat po sa mga departamento na nangasiwa sa maikling programa sa umagang ito. Mula sa Community Relations and Information Office, ako po si Renerico Javier Fuentes. Mula naman sa Ugnayan sa Pasig, ako po si Mary Joyce Luna. Kami po ang mga naging guro ng palatuntunan ngayong umagang ito. Maraming salamat po. Pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin, Mayor Vico Sala. Salamat. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating Vice Mayor Dodot at sa buong Sangguniang Panlungsod po natin. Good morning po sa mga national government agencies na kasama natin ngayon. Pinakamarami po ang BFP, sa ating mga post offices para sa umagang ito, 3 sa opisina na tumutugon sa mga pangailangan ng ating mga kalungsod at 3 sa opisina na talagang nagtatrabaho para mas maging responsibo ang ating lokal na pamahalaan sa pangailangan ng ating mamayang Pasigueño, ang ating Liga ng mga Barangay sa pangunguna ni Consi Cap Rigor Enriquez, sa ating Barangay Affairs Office o Frayo, ang ating sinamang Cecil, nandiyan po. Siyempre, ang ating ugnayan sa Pasig na may plantilla na, Mang Willie. Maraming salamat din po sa mga kasama natin na national government agencies na bumisita po sa atin para bigyan tayo ng parangal sa ating LGU, sa mga kawanig ng Department of Health. Maraming salamat kina Dr. Fisha, sa lahat po ng mga kasama ninyo. Nakakatuwa po dahil very active din ang ating mga barangay sa paglilinis ng ating paligiran. Siyempre, kailangan din natin i-recognize ang ating mga kasama sa City Health Department sa pangunguna ni Dr. Panaligan. Kasama siyempre sina Dr. Santos, Dr. Chua, na sila po na masiwa sa ating programa patungkol sa dengue prevention.
na nakikita natin kahit na may spike sa buong Metro Manila ng dengue ay namamanage po natin ng maayos at tuloy-tuloy po tayo, proactive po tayo. Nakakatuwa rin po, hindi lang limited sa dengue mismo, no? Pero yung paglilinis sa buong lungsod Pasig, nakikita natin. Nung una po akong nag-ikot ng Bitukang Manok o Parian Creek, ay alis din na talaga, naka-standstill na yung tubig. Yung parang hindi na nagsisibo, nagmamagbigahe ito. Ngayon nakakatuwa kasi pag nag-iikot kami ni Vice Mayor Dodot, hindi pa rin siya hindi natin masabi na sobrang linis niya. Pero malaki na yung improvement, dumadaloy na po siya. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo, konsigap, pakiremind lang po lagi ang ating mga kapitan at pasalamatan natin yung mga aktibo na tumutulong sa city government, pati na rin sa national government. Yung sa HR naman, siyempre nandito po si Director Philip ng Civil Service Commission Field Office. Maraming salamat kina Director Philip dahil siya po ay lagi nating nakakasama, mga kawani natin sa CSC, mga opisyalis ng CSC. Lagi po natin silang nakakasama at madalas po natin silang iniistorbo at talagang kinukulit parate. Pero alam niyo po, ito credit din po sa CSC, kasi madalas po pag nababalitaan ng mga ibang ahensya mula sa national, mula sa mga local government, hindi man madalas, pero paminsan-minsan naiimbitahan po ako dahil nabalitaan po nila yung ginagawa natin sa HR dito sa Pasig. Nabalitaan po nila yung mass regularization program natin sa lungsod ng Pasig. Na by the way, this year mukhang for the first time in the history of Pasig City, mas marami na tayong permanent kaysa sa casual employees. First time po. Madalas nga po, minsan naiimbitahan ako sa ibang mga opisina, madalas via Zoom lang kasi pag iniimbitahan ako nagpunta doon, sabi ko, dito lang muna ako sa Pasig. Minsan nagmi-meeting kami via Zoom, nagtatanong sila kung paano yung ginagawa natin. Ang isang madalas na tinatanong po nila sa akin ay, kamusta yung CSC? Di ba pagka nagsasubmit kayo sa kanila, ano ba? Di ba matagal? Sabi ko, parang hindi naman. Kasi pag nag-submit kami ng mga appointment, basta maayos yung sinasubmit namin, mabilis lang naman sa CSC. O kung may konting delay man, yung understandable lang. Di ba kayo nahihirapan sa Civil Service Commission? At again, ang sagot ko, hindi naman. Maayos naman sila. Maayos naman. At siguro, kasi yung mga ibang nahihirapan na office, baka may kulang sa mga papel na ginagawa nila o may kulang sa documentation, kaya hindi rin na-approve. Kaya tayo, masaya po ako at very proud ako sa ating HRDO dahil matitindi yung mga reforma at pagbabago na pinakilala ng ating HRDO. Mula 2019, sila Ma'am LV, dapat talaga i-congratulate natin sila, pasalamatan natin ng HRDO dahil ang laki, magaganda ang pagbabago na pinakilala. Alam niyo yung Prime HRM, nung nag-masters po ako, pinag-aaralan ko lang yung dati, kaya talagang ang sarap sa pakiramdam ngayon na-implementa na natin. Ito yung isa sa mga bagay na maaaring hindi maintindihan ng ganun karaming tao. Pag sinabi natin Prime HRM, ano ba naman yan? Ano ba yung ibig sabihin yan? Siguro konting-konti lang naman talaga nakakaintindi. Pero simple lang naman po ang layunin natin dito. Gusto nating taasan ang antas at serbisyo ng ating mga kawanin sa ating lokal na pamahalaan. Dahil alam po natin na pag lumakas po ang birokrasya natin, pag lumakas ang lokal na pamahalaan natin, ano man ang mangyari sa politika, patuloy na gaganda ang serbisyo ng ating lokal na pamahalaan. 99.9% ng trabaho, hindi po kami yung gumagawa. Hindi po mayor, hindi po vice mayor, hindi congressman, hindi councilor ang gumagawa. 99.9% ng trabaho sa isang lokal na pamahalaan, kayo po ang gumagawa. Kaya ang trabaho namin bilang management, bilang policy makers, ay i-empower kayo. Pagandahin natin, siguraduhin natin na unti-unti natin pinapatay yung sistema ng palakasan. Yung patronage politics, unti-unti natin ginigiba. Kaya tuloy-tuloy na po yung learning and development program natin, capacity building program natin, na ngayon lang po talaga natin nakikita sa pangunguna ng HRDO natin. Yan po ang layunin natin dito at kasama po natin ang bawat isang kawani ng lokal na pamahalaan natin.
dito po. Kaya muli po, pag sinabi Prime HRM, baka hindi maintindihan ng marami, pero sana bilang mga empleyado ng ating lokal na pamahalaan, appreciate natin yung kahalagahan nito. Hindi man natin alam ang lahat ng detalye nito, okay lang, hindi naman natin kailangan magpaka-technical. Pero alam niyo po ba na sa buong Pilipinas, tayo pa lang po ang pang-apat na LGU na nag-level 2 sa Prime HRM. At hindi lang po yun. Tayo po ang pinakamalaking LGU na level 2 na po sa Prime HRM. Maraming salamat sa lahat ng nagtatrabaho. Hindi lang po effort ng HR ito. Hindi, lahat ng mga offices natin, inaabala din namin kayo para sa mga requirements po natin. Isa na lang ang kailangan siguro, pagka nagawa po ito ng HR, isa na lang, Ma'am Elvie, hindi naman ako nagreklamo, pero isa na lang po siguro yung kailangan na lang natin i-improve yung pag-process natin ng mga applications, promotions. Mapabilis lang ng konti. Magpapakayo na po ako ng Flores Hall sa Pasig City. Konting-konti na lang po talaga. Kasi ang ganda po talaga ng nangyayari sa ating larangan ng HR. Siyempre, sa tulong po yan ng ating City Council, dahil kung may kailangan po tayo o meron tayong batas na kailangan, pag may bagong pulisiya na kailangan i-adjust, dumadaan po yan sa wisdom ng ating City Council. Of course, kay Vice Mayor Dodot, pagdating sa health, nandyan si Councilor Eric, pagdating sa HR, nandyan si Councilor Simon at ang buong sanggunian panlungsod po natin. Sama-sama po tayo dito, pagagandahin pa natin po ito. Maraming salamat, magandang umaga, adjourn na po tayo.